ngayon pag-usapan natin. Kasi nag-viral itong si Pulong na naman. No? Ang ingay ni Pulong ngayon, no? Alam nyo, every time wala siya sa Pilipinas, ang ingay niya. Hindi siya umattend ng hearing, hindi siya pupunta ng Congress. Pero ingay-ingay, no? Parang, di ba parang, para saan? Di ba yung pagiging congressman itong mokong na? Ang ingay-ingay, tapos, hindi naman tatrabaho. Sumusweldo. Hindi ka sumusweldo. Nangungurakot pa. 1 billion. Tigas ng mukha ka, wala. Correct, 3 Duterte congressman, tapos lahat sila walang kwenta. 2 party list, di ba? 2 party list. Di ba? So, recently kasi, nag-aaway itong mga Makabayan Black tsaka si Pulong. Yung patulan yung issue kasi, syempre Makabayan Black, hindi ko naman pagtatanggol Makabayan Black. Excuse me. You, komunista, hindi ko pagtatanggol ng mga komunista ever. Ngayon, pero may sinabi kasi itong si Pulong na para sa akin, kapatol-patol. Kapatol-patol talaga to, guys. Kasi maski ako, natawa ako nung nakita ko to eh. Hindi ko alam kung nabasa nyo na. Pero ito kasi sinabi niya kanina. Yun. Sinabihan niya yung taga-Makabayan Black. Visit Davao and see if there are plans. Ay, may gano'n. Punta ka ng Davao, tingnan mo kung bumaba. Langya itong congressman na to. Di ba? Langya itong congressman na to. Gaslight pa, wala. Kaya ka kaya kay title ko dito, baliw ba to o sinungaling? Either of the two, olats eh. Kung baliw ka, wala ka sa tamang pag-iisip, bakit ka congressman? Di ba? Kung sinungaling ka naman, ba't kayo binuboto ng mga, kasalanan nyo rin to sa Davao City. Totoo lang. You get what you pay for. Di ba? Binoboto niya yan eh. Hindi ko alam kung di nga nakikita ng paligid niya yan or di nanonood ng balita. Baka kasi wala siya sa Davao palagi, kaya hindi niya alam na nagbabaha sa Davao. Sabi ni Kiel Solis, both. Sabi ni Wela Mundo, both coach. Pwede rin naman, baliw na, sinungaling. Pwede rin naman yun. Ba't pa tayo pipili? Huwag na tayo pumili. Pareho na lang. Diba? Pwede rin naman yun. Pwede yun. Tawa ako dito sa comment niya eh. Sabi niya, stop using Davao for your political drama, sabi ni Pulong. We build, we deliver, we protect our people while others just talk and pretend to investigate. So here's my advice to Tino. Come to Davao, walk the riverbanks, see the project and talk to the people whose homes no longer flood. Because of those structures, maybe maybe you'll realize the only thing missing in your so-called investigation is the truth. Galing-galing naman sa ChatGPT. Galing-galing naman mag-prompt sa ChatGPT. Hindi Pulong. Sabi ito pa. Until then, stop using Davao as your political punching bag. We don't owe anyone an apology for doing our job right. Ay! Doing our job right daw, sabi ni Pulong, guys. Ginagawa daw nila ng tama yung kanilang trabaho. Sabi, every single flood control project along Davao and Matina rivers was implemented, inspected, and validated by the DPWH and Commission on Audit. The structures exist. They are serving the people. They are not ghosts, unlike the kind of politics some people keep reviving every time they need attention. Alam nyo, di ba sinabi ko sa inyo kahapon, mga kababayan? Pag meron hong politiko na nagsabi na sila ay sumunod sa alituntunin ng DPWH at sila ay na-audit ng maayos ng COA, wag ho tayong maniniwala sa ngayon. Wag ho muna tayong maniniwala. Bakit? Kasi mga kababayan, alam naman natin na sa DPWH may problema ngayon. Diba? Sindikato nga ng mga Duterte yung nag-umpisa ng flood controls kami. So, syempre,
Sa papeles, kumpleto, inspected, validated. Ganun din naman sa Bulacan Pero may mga ghost project. Pinuntahan nga ni Presidente, di ba? Kompleto ng papeles. Completed daw, on paper. Nung pinuntahan niya, walang flood control infra. Completed. Baka nakakalimutan natin yun, mga kababayan. Baka nakakalimutan natin yun. Completed siya on paper. May COA audit pa. Ano nangyari? Nung pinuntahan ni Presidente, walang nakatayo. Lang niya. So, paano mo papaniwalaan yung mga ganyan? Hindi mo pwede paniwalaan. Ang kailangan ngayon, ang mapagkakatiwalaan lang natin sa ngayon ay yung mga investigasyon na nangyayari. Pero yung mga dokumento na inilabas ng DPWH, ng COA, ng kung sino-sino pa, sa ngayon, questionable lahat yan. Dahil nga, merong mga proyekto na kumpleto ang papeles, merong implementation paper na completed na nabayaran na yung contractor, pero ghost project, walang nakatayo. Yung iba naman, substandard. Diba? Na-experience nga ng Cebu. So hindi to ngayon magandang palusot, pulong. Ang gawin mo, kung talagang gusto kung talagang gusto magpatunay nitong bokong nato na si Pulong. Siya mismo mag-ikot at huwag niyang pipiliin. Kunin niya yung listahan. Kutin niya buong district, first district. Kasi ikaw mismo magpatunay. Ang nakakatawa dito, mga kababayan, yung naghamon pa siya. Punta kayong Davao, tignan nyo kung bumabaha. Sige. Dali ka usap. Sige. Hindi ako pwede pumunta ng Davao. Hindi ako pwede pumunta ng Davao sa ngayon. Baka gulpin ako pag pumunta ako doon. Baka hindi na ako makabalik ng Manila. Anyway. Pero, magpapakita ko sa inyo picture. Simentero yan, Pati simentero nyo nga, binabaha. Yan ang kanang November 3 lang yan. Di man lang daw inaksyonan. Flooding at Panakan Cemetery in Davao City sparks public concern. Tingin nyo ba nakapunta yung mga may nakalibing dyan sa Panakan Cemetery? Nakabisita sila sa mga patay nila? Hindi. May tsura, kadiri. Diba? Mukhang pagkatao ni Sara Duterte. Diba? Nakakadiri yung tsura yun. Mukhang pagkatao ni Sara Duterte. Malamang may mga ahas na dyan. Tinitirhan na naman ako anong disco. Nakakadiri. Hindi mo naman kailangan pumunta ng Davao City para malaman mong bumabaha Ito. Diba? Diba kailangan pumunta ng Davao City, guys? Yan, Sunstar Davao. September 13, 2025. Waist deep flood in Golden Shower Street in Mintal, Davao City. Yabang-yabang pa ni Pulong. Ano sabi ni Pulong? Nabanggit niya yun, di ba, yung Mintal? Ayan Hindi bumabaha sa Davao City, Pulong? Hindi bumabaha? Ano tawag mo dyan? Swimming pool? Hindi yan baha? Ano tawag dyan? Let's go. Anong tawag mo dyan? Ilog? Ito pa isa. Some parts of Davao City experienced heavy flooding due to a strong downpour on Friday, May 2, 2025. Anong tawag mo dyan? Hindi ba yan? Ano resort? Resort daw. Ay, nako. Alam niyo mga taga Davao City specifically. Alam niyo hindi naman hindi niyo deserve tong ganito kaso, 'di ba?
This is the kind of person you vote for. Oo. So, wala tayong magagawa. Binoto nyo eh. O di panindigan nyo yung mga baha. Tapos ang sasabihin niya, hindi, walang baha. Kayo lang nagsasabi niya na may baha dito sa Davao. Seriously, nagpapabola kayo sa ganito? Davao City? Nagpapabola kayo sa ganito? Sana magkaroon ng sana magkaroon kayo ng respeto sa mga sarili niyo no, sa Davao City. Pero again, di naman namin sinasabi na bahala kayo, buhay niyo naman yan. Hindi naman kami naaabala eh. Kayo inaabala, di naman kami. Ano nito mga kababayan? Etong lugar na to, yan. Ang tawag dyan, baha na tinubuan ng kalsada. yan, oo. Baha na tinubuan ng kalsada yan, guys. Oo. Yun o yan. Ito yun, di ba? Baha yan na tinubuan ng kalsada. Oo. Di ba? You choose your own poison eh. And this is the poison you chose. Oo. Kaya ang tikas ng mukha ni Pulong eh. Di ba? Sana mapanood ni Pulong to. Di ba Pulong? Tikas ng mukha mo. Eto, totoo. Ayan. Visit Davao to see if there are floods. Hindi ko kailangan mag-visit para masiko may floods. Ayan, oh.